na yung Pilipinas, pumapangatlo. Batay sa isang survey, pumapangatlo sa may pinakamasasayang empleyado sa kanila pong trabaho, itong Pilipinas. Eto unang tanong ko dito, Sir Iboy, ano po ba sa tingin ninyo, sir, yung, implications nito sa ating bansa? And bakit sa tingin, sa tingin, po ninyo, sir, bakit po kaya pumangatlo ang Pilipinas sa mga bansa kung saan masaya yung mga empleyado sa trabaho, Sir Iboy? Opo, sir. Napakagandang katanungan po. Bago ko po sagutin yung tanong, suriin muna po natin yung datos po na pinalabas po doon sa survey. Ang survey po na ito ay kinandak po ng isang international platform po, online. So, sinasabi pong pumangatlo po ang Pilipinas o kaya po kapag sinalin po natin sa pinakamadaling paraan, pangalawa po ang masayang workplace dito po sa ating Asia Pacific region. 77% po ng mga manggagawa ay masaya daw po sa kanilang trabaho. Pero nung sinusuri ko po ang data, nakita ko po na ang data ay tinatawag sa statistics na ordinal. Yung may scale po siya na 5-4-3-2-1, 4-3-2-1. Kasi po nakareport po doon na 44% ay somewhat happy, 33% extremely happy, 18% neutral, tapos 5% lamang po ang hindi masaya. Ibig sabihin po nito, sir, at sa mga nakikinig, ang data po na ito ay self-reported po. So, ibig sabihin po, ito po yung perception data po ng mga manggagawa na nag-participate po sa survey. Sinasabi rin po sa survey na Bisaya po yung pinakamasaya, 82%, kasunod po yung NCR, 77%, tapos yung Luzon po at Mindanao, parehong 76%. So, base po sa data, kasi po tiningnan ko, ang nakakamotivate daw po or parang yung reason ng kasiyahan ng mga workers ay yung sense of purpose po, yung makabuluhang trabaho, yung learning opportunities at yung araw-araw na responsibilidad po. So kung ganito po kasaya yung mga Pilipino, mabuti po at maganda ang implikasyon po nito kasi nga po kapag masaya ang mga tao, nagiging mas efficient po, mas effective at mas productive po yung kanilang labor. Kapag tumataas po yung productivity, tumataas din po yung ating national output or gross domestic product. So in the long run po, magmamanifest po ito as positive economic development. Kaso po sir, ang limitation po ng survey na ito po ay hinandak primarily sa mga online job workers po at sa mga professional workers ng bansa. And hindi rin po nakalagay kung ilan ang sample size, kaya hindi po natin masasabing generalizable ito sa buong bansa. Bali, may limitation po, sir, yung report. So, yun po muna yung masasabi ko po sa ngayon, sir. Okay po. So parang ano, sir, kumbaga kung sa 100% hindi pa siya 100%, sir, na sure gano'n, Sir Iboy? Sigurado po ito, sir, pero primarily, ang kasali po sa survey po na ito ay yung mga corporate employees po, yung mga office workers, professional, mga nasa BPO po, private company, o kaya po yung mga professional college-educated workers, mga urban workers po, tapos yung may mga access po lagi sa internet, tapos nag-work din po sa online platforms, yung mga mas bata po na workers usually, sa analysis ko po, sila po yung nag-participate. Sa ganitong survey po, sir, hindi po kasali yung mga farmers, mga fisher folks, mga minimum wage earners, mga informal laborers, yung mga nagtitinda, mga jeepney drivers, construction. Kaya hindi po natin masasabing masaya talaga overall or in general yung trabaho po sa ating bansa. Okay po yun. Pero 'pag ganito, Sir Iboy, sa ekonomiya naman natin sa Pilipinas, meron ba, sir, magandang epekto kapagka, mataas yung employee happiness sa productivity at sa overall na ekonomiya, Sir Iboy? Sir, actually po, laging ina-acknowledge po ng economics ang kasiyahan po.
bilang isa sa mga pangunahing motivation po ng efficiency at productivity. Sa labor economics po kasi at sa ating production, hindi lamang po input ng skills or kaya ng makina yung nagpapataas po sa production. Pareho din pong nagpapataas yung motivation at yung happiness po ng mga employee. Kapag ang isang employee po ay ginaganahang pumasok, ginaganahang magtrabaho, mas motivated po siya, nangangahulugan po na ang kanyang ginagawa ay mas usually mataas po sa kung ano man ang ini-expect or dinidemand sa kanyang profession or sa kanyang trabaho. So, positibo po ito, sir. Katunayan po, may mga bansa din po na ginagawang measure or sukat po yung kasiyahan mismo bilang indicator po ng economic growth at economic development. Ang halimbawa po niyan, sir, yung Bhutan. Yung Bhutan po, sir, hindi sila gumagamit ng gross domestic product as measurement of economic growth. Kundi ang ginagamit po nila ay gross national happiness. So yung kasiyahan po talaga or happiness, napakalaking factor po siya sa production or sa ekonomiya po. Kasi the happier the workers are, the more productive yung trabaho po natin. Okay po, very well said, Sir Iboy. Talaga naman, kapag masaya talaga yung empleyado, talagang mas productive, ika nga. Pero dito, Sir Iboy, sa tingin nyo po bilang isang ekonomista, paano ba, sir, nakakaapekto yung halimbawa kultura ng mga Pilipino sa satisfaction nila sa trabaho kung i-compare natin sa ibang bansa, Sir Iboy? Napakagandang katanungan po. Yun nga po ang nasabi ko sa una, yung result po ng survey ay self-reported. Ordinal po siya, meaning perception po ng employee. Wala po siyang objective na sukat. Kumbaga, tinanong lang po yung employee kung masaya ba siya o hindi, or gaano siya kasaya, anong level ng and nag-respond naman po yung employee sa survey. Usually po kasi yung mga Pilipino, hindi po siya nagbe-benchmark sa other countries. Wala pong idea in general yung mga Pilipino kung kumusta po yung kalagayan ng trabaho sa ibang bansa as compared po sa kalagayan ng trabaho sa ating bansa. So dito po tayo usually hindi aware. Kaya po yung assessment po natin ng ating job satisfaction nakabase po usually sa kung paano po natin na-perceive yung job natin sa bansa as compared with other jobs din po dito sa ating bansa. May potential underreporting po ito, workplace issue. Kasi alam naman po natin yung mga Pilipino napaka-resilient po and positive. Kahit nahihirapan na po, kahit parang burn out na, basta para sa pamilya, para sa sarili, kinakaya lagi. So maaari rin pong may mga employees or respondents na nag-downplay po ng burnout, ng stress, ng toxic work environment at dissatisfaction. May mga Pilipino din po kasi na usually hindi po ito nire-report and tinitiis na lamang. Ganun po kasi capacitive yung mga Pilipino. Isa pa po, yung word na happiness, subjective po siya. Maaaring happy ako, pero sa ganitong paraan, hindi pala po happy para sa iba. Ganun. Wala pong concrete measure yung happiness. So yung workplace happiness po, subjective po siya. And may vary po ito. Pwede po siyang magbago. Depende po sa personal expectation, sa kultura, sa economic status, at sa individual coping mechanisms. So ang point ko po, maaaring yung tao nahihirapan na o kaya po nag-TPS, pero pwede niyang sabihin masaya pa siya kasi nga na po, may self-reporting tayong tinatawag. So, nakaka-apekto po yung kultura overall sa ganitong mga surveys. And yun po, base din po sa result ng survey, ang primary po na reason why happy ang mga workers po natin because of purpose po and motivation. Wala pong masyadong sinaldo tungkol sa sahod. So, maaaring nare-recognize din po natin na as to payment or salary po, medyo hindi pa po makakasabay ang ating bansa. Opo, yun. Very well said ulit, Sir Iboy. Pero dito, sir, sa kasiyahan pa rin or sa satisfaction pa rin ng mga employee, sa tingin nyo, sir, may kinalaman ba dito or may importanteng role ba dito, sir, yung mga employer
at kumpanya sa pagpapanatili ng mataas na job satisfaction ng mga empleyado, Sir Iboy? Opo, sir. Napakalaking role po yung ginagampanan ng ating mga employers or mga kumpanya po na nag-i-employ sa ating mga laborers or sa ating mga workers po. Napakalaking role po. Particularly po sa mga tinatawag nating intrinsic and extrinsic motivations po. Yung employer po kasi natin, sila po yung nag-create ng environment kung saan tayo nag-work. So kapag maayos po yung work environment, mas most likely nasa-satisfy po or nagiging masaya yung mga employee. Pero kapag ang isang environment po ay toxic o kaya hindi masyadong maayos po, nagli-lead po ito sa burnout, sa stress, at sa demotivation sa part ng employee. Another thing po in terms of pasahod. Kapag ang isang employer po maayos yung pasahod, maayos po and on time na binibigay yung mga benefits, mas ginaganahan po at masaya po talaga yung mga employee. Pero kung kasalungat po yung nangyayari, let's say delayed po yung pasahod, hindi nabibigay yung mga benefits on time, may pagkukulang po sa mga policies, hindi rin po maayos yung mga patakaran, may pang-aabuso. So, nag-lead po ito, sir, sa unhappiness or sa burnout. Kaya napakalaking role po talaga ng employer. Hindi lang po sa ganitong mga trabahong pang-professional, kundi sa lahat po ng aspeto ng trabaho. Yung employer po talaga dapat ay gumagawa rin ng tama para ganahan lagi at maging happy yung ating mga workers po. Opo, iyon. So, based sir sa inyo pong analysis or sa inyo pong pagsusuri, ano ba sir yung mga sektor o industriya sa Pilipinas na sa tingin niyo po may pinakamataas na antas ng employee happiness, Sir Iboy? Opo, sir. Base po sa aking analysis, ang pinakamasasayang workers po sa ating bansa, usually po yung nasa private or nasa corporate world, yung mga corporate employees po. Isalin na rin po natin yung mga office workers, mga professionals, mga nasa BPO o kaya sa private company po. Kasi po, sir, usually sila po yung may maayos po na pasahod, may maayos po na employer, may maayos din po na work environment, physical, emotional, generally mas okay po as compared with other sectors. Yung mga nasa academe po natin, mga teachers, mga instructors, usually po hindi rin po masyadong masaya kasi napakadami din pong demand sa trabaho, paperwork, and yun po, kulang din po yung mga benefits. Mas lalo na rin po, sir, sa ating mga farmers, mga fisher folks, mga informal laborers, vendors, usually po sila talaga po yung drained physically pagdating sa trabaho. Kasi usually manual labor po. In general po, yung mga minimum wage earners po natin, hindi po sila gaanong masaya sa kanilang trabaho in terms po of pasahod. Kasi nga po, yun po, sir, yung na-experience po nila daily. It is more on struggle po than satisfaction. Okay. Dito sir sa sitwasyon na ito, sa tingin niyo sir or sa bilang isang ekonomista sa point of view ng isang economist, may nakikita ba kayo sir na parang panganib o hamon na pupuwedeng magpababa palalo ng employee happiness sa Pilipinas sa mga susunod na mga taon, Sir Iboy? Sir, napakagandang katanungan po. Yun nga po ang sinasabi ko sa nauna ko pong sagot. Yung ating real wage po, relatively mababa, pero yung pag-increase po ng ating mga prices dahil sa inflation mataas. So because of this po, hindi masyadong nasa-satisfy yung pangangailangan ng pamilya kasi nga po yung sahod po natin ay relatively mas mababa compared with neighboring Southeast Asian countries po at sa ibang developing economies. So dito pa lamang po malaking hamon na ito. At kapag nagpatuloy po ito sa mga susunod na taon, lalong marami po ang hindi masasatisfy or mas bababa po yung happiness po. Yung mga online workers po kasi natin, yung mga nasa BPO po natin, mga online job
workers po, usually po yung kanilang client, international base po. Kaya yung kanilang benefits na nare-receive po at yung policy na na-apply sa kanila ay international din po. So, ito din po yung parang magandang side kapag sa online world ka nagtatrabaho. Pero kapag ang base po talaga dito sa ating bansa, nagiging malungkot po minsan dahil nga po sa kakulangan ng mga benepisyo. Isa pa po, malaking hamon din po sir yung AI. So, maaaring maging positibo at negatibo po yung epekto nito. Kasi po kapag yung AI na-replace niya po yung maraming trabaho in the future, baka po mag-lead din ito sa unhappiness ng mga Pilipino. Kaya po, mas maigi na mag-upgrade po tayo ng ating mga skills para makasabay po tayo sa susunod na trend. Kasi kung hindi po tayo madidemotivate po tayo sa ating mga trabaho dahil nga po nasa AI era tayo. And kasali din po ito dun sa survey na may mga apprehension po tungkol sa AI at may mga negative perception din po yung ilang employers tungkol dito. So, yun po sir. Sa tingin ko po ito yung dalawang bagay na kailangan i-workout ng ating government at ng ating mga employers po. Una po, sana mapataas po yung sahod without compromising the economy. At ikalawa po, ma-address po natin yung mga AI threats and convert this into opportunities. Okay po, very well said, sir. Sa tingin niyo, sir, itong kasiyahan na ito sa trabaho, may kinalaman kaya ito, sir, sa kung bakit yung ibang mga empleyado ay nangingibang bansa, nag-a-abroad, yung iba tumitigil, yung iba wala pa ring trabaho until now. May kinalaman kaya ito dito, Sir Iboy? Po sir, meron po talagang kinalaman. Empirical researches po suggest na may kinalaman po talaga yung happiness sa nagiging desisyon po ng ating mga employers. Kapag tinalakay po natin ito, nagpapatunay po na ang desisyon ng ating mga workers na mga ibang bansa ay nakadepende po sa kung paano or ano po yung naranasan nila dito sa ating bansa. Kadalasan po sa mga nag-a-abroad or nag-work po sa abroad, hindi po nasapatan sa pasahod dito sa loob ng bansa. And another thing po, marami po silang kailangang suportahan or parang binubuhay po na pamilya, may obligation po silang malaki. And hindi po yun kayang matugunan sa loob ng ating bansa. Kaya po, yung iba po talaga ay nag-work sa abroad. So dito po sa case na to, sir, malaking role po ang ginagampanan ng happiness. Kasi kung hindi po happy ang mga tao, lilipat po talaga sila ng employer o kaya lilipat din po ng ibang bansa. So ito po yung nakakasad. Pero on the other side, masaya po yung mga nag-abroad kasi nga po, mataas po yung sahod na receive nila na nagiging remittance din po papasok sa ating bansa na nagko-contribute pa din po sa ating ekonomiya. Okay po, iyon. So, dito sir, balikan natin yung survey, sir. Bukod dun sir sa mga nasabi nyo kanina nung unang tanong ko po sa inyo, doon sa survey sir, ano pa sir yung nakikita nyo na na parang kulang para masabi natin na 100% talagang masayang-masaya yung mga tao dito sa Pilipinas, sa mga empleyado dito sa Pilipinas, Sir Iboy? Siguro po, talakayin ko na lang po yung limitation po ng survey para mas mapa-improve po yung mga survey siguro in the future. Una po, yun nga po, self-reported responses po. Kapag ang data po kasi ay self-reported, base lang po sa perception ng employee, most likely po, hindi po ito ma-generalize sa lahat. Pero kapag concrete po or objective, may tinatawag po tayong index. Kasi sir, may mga happiness index report po. Pero ito pong survey nito, hindi po ito index report. So, ito po yung maaaring i-workout pa. Pangalawa po, yung design po ng survey ay cross-sectional. Ibig sabihin po, sa isang specific period of time lamang po. So, para mas mapa-improve po ito in the future, kailangan po gumawa po ng survey na longitudinal. Yung parang may follow-up po. From time to time para ma-assess po kung may changes ba sa happiness, may pagbabago ba. Tapos,
Meron din po itong limited regional representation. Binanggit lamang po Luzon, Visayas, Mindanao, tapos NCR po. Pero wala pong nakalagay kung ilan po yung representative sa Region 1, sa Region 2, sa Region 3. So hanggat wala pong ganun, sir, hindi po natin ito ma-generalize sa lahat. Another thing po, yun nga po, mahina po yung tinatawag nating external validity and internal validity po ng survey. Sa statistics po ito na kaso. Sa pangmadali ang paliwanag po, yung external validity ng survey, tumutukoy po sa sample size. Wala pong nilagay kung ilang tao ba yung nag-participate. Hindi rin po sinabi kung ano yung sampling technique. So, kung probabilistic po ba or non-probabilistic. Tapos, wala po yung demographics ng respondent at sectoral distribution. So, kapag mahina po, sir, yung external validity, hindi po siya pwedeng sabihin na masaya talaga yung mga Pilipino. Wala pong ganoong assumption sa statistics kasi magbabiolate po siya sa tinatawag po nating statistical rules. In regards naman po sa internal validity, yun nga po, yung self-reporting po, may personal bias po ito, and yung resiliency ng mga Pilipino po, pwedeng mag-override sa result. Tapos, yung workplace happiness po, subjective siya kasi hindi po ito ginawa through index or yung tinatawag nating interval or ratio measurement po. Tapos, may tinatawag din po tayong social desirability bias. So, maaaring may mga employee din po or respondent na nagsabing masaya sila just to uplift the employer po or the country they represent. So, ito pong mga limitation ng survey na ito, nagko-contribute po, sir, sa ngayon, para hindi po natin pwedeng sabihin, ma-generalize po ito sa lahat ng sektor or sa buong bansa. So, ang pinakamalinaw po, sir, na pag-generalize ng ganitong result ng survey ay pwede po nating sabihin na majority ng mga Pilipinong professional na nagtatrabaho sa online world o kaya mga professional po na nag-participate sa survey ay masaya. Yun po, sir. Kasi, Okay po yun. So ito, Sir Iboy, last question na lang. Siguro sir, siguro kung meron po kayong nakikita na magandang paraan para yun nga po mag-improve and tumaas pa yung level ng happiness ng mga empleyado dito sa Pilipinas. Ano kaya sir ito yung sa tingin ninyo parang paraan para yun nga tumaas yung level ng happiness ng mga empleyado dito sa Pilipinas? At ano sir yung maia-advice nyo doon sa mga empleyado natin dito sa Pinas na lumalaban ng patas araw-araw pero sadyang mahirap talaga ang buhay dito sa ating bansa, Sir Iboy? opo, sir, napakagandang katanungan po. Iba't ibang empleyado, iba't ibang sektor, nangangailangan po talaga ng iba't ibang intervention para po lalong mapa-improve po yung kanilang happiness po and satisfaction. Pero in general po, ang kailangan gawin po ng ating mga employers, lagi po silang gumawa ng mga policy, ng mga guidelines po na hindi lang po in favor sa kanila or sa kumpanya, kundi in favor din po or nagsusuporta sa ating mga employer. With regards naman po sa ating mga minimum wage earners, mga trabahador po sa informal economy at sa ating rural economy, kailangan po talaga in the medium run, mapataas po natin yung minimum wage. Yung tamang minimum wage lamang po, base po sa mga napag-usapan po natin dati. Hindi po yung sobrang taas na mag-cost naman po ng shock sa ekonomiya, kundi yung tamang pasahod lamang po na sapat rin po sa pang-araw-araw na pangangailangan in general po sa buong bansa. So yung gradual increase po sa minimum wage, positive aspect din po ito sa happiness ng mga employee. Another thing po na sa tingin ko lalong magpapasaya sa ating mga empleyado, kapag nakikita po ng mga empleyado, nakikita po natin na yung ating gobyerno nagiging accountable po sa mga action po na kanilang ginagawa. Kasi tayo po, pagod na pagod, laging lumalaban ng patas, laging tinatax. Pero yung ilan po na nasa ating gobyerno, gumagawa po ng korupsyon, wala pa pong nananagot. So, sa ganitong paraan, nagko-contribute din po ito sa stress ng mga employee
knowing na sila po yung parang sumasalo ng ekonomiya. Yun po. And another thing po, syempre po, yung perception din po talaga ng employee. Nakadepende din po sa atin kung paano tayo magre-respond sa mga problema natin sa workplace. Wag po natin problema sa bahay, sa problema sa trabaho, o yung problema po sa trabaho, sa problema na sa buhay natin sa bahay. Kumbaga po, wag po tayong mabuhay na puro trabaho lamang. Dahil yung trabaho po, lilipas lamang. Pero tayo po ay mananatili with our family, with ourselves. So yun po sir yung kailangan gawin ng mga Pilipino. Kasi napakaraming Pilipino po talaga hardworking. Nakakalimutan na po nila yung kanilang sarili, yung kanilang pamilya. Basta para sa trabaho, anytime ginagawa po nila or any work ginagawa po nila. More on sacrifice po talaga. So, kapag nawala po tayo, baka palitan agad tayo ng ating mga employers the next day or the next week. Kaya yun po, prioritize pa rin po yung sarili, prioritize yung family. Kasi kapag masaya po tayo sa ating mga sarili at sa family, most likely po, motivated tayo lagi sa ating work. So, thank you very much po.